Ako po si Kershid Calabo Jr., 4th year BA Communication Arts from UP Mindanao. Sa mga panahon na may na-endanger na yung public character ng UP, dala ng mga railroaded na policies tulad ng STS, academic calendar shift, mga anti-student policies, mas kailangan ng united na force mula sa studentry at iba pang sektor ng buong UP system para manawagan at i-assert ang kanilang mga karapatan, ang kanilang democratic rights para isulong talaga yung mga karapatan nila bilang mga estudyante ng UP. Kaya naman ang vision po natin kung sakaling maging representative ng student body sa Board of Regents ay i-unite ang more than 50,000 students sa pakikibakang ito. Sa tingin ko po, sa unang implementation ng academic calendar shift sa UP system, wala namang nangyaring significantly positive sa UP in terms of improvement of education, yung relation natin sa ASEAN integration. Ibig sabihin lamang nun na hindi talaga ito yung solusyon sa kung ano man ang objective ng pag-implement ng academic calendar shift. The mere fact din po na naipasa ito ng walang na hindi na-exhaust yung genuine consultation among the students, na patuloy yung ginagawa ng admin na nire-railroad nila ang mga policies na ganito without thinking about the welfare of the students at kung ito ba talaga ang magbibigay solusyon sa mga pangangailangan natin. Dahil unang-una po sa lahat, ang pangangailangan po talaga natin ay isang accessible at quality education, at hindi po dapat na prioritize ang academic calendar shift, na dapat sana dumaan ng mas extensive na pag-aaral at hindi yung basta-basta lang na nai-implement. In terms of making UP education accessible to more Filipino youth, hindi pa rin masusolusyonan ng Scholar ng Bayan Law pag naipasa ito yung problema natin sa pagiging inaccessible ng UP ngayon. Siguro nare-recognize natin na medyo maganda yung intention na pag-aaralin sa UP yung mga top 10 graduates ng mga high school, pero at the end of the day, mas kailangan pa rin nating tingnan yung at isulong talaga yung mga policies na tulad ng pag-junk ng STS, ang pag-uphold ng isang nationalist, scientific and mass-oriented education para maging mas accessible at mas makatarungan ang edukasyon ng UP. So, at the end of the day, yun talaga ang kailangan nating isulong, at sa tingin ko, hindi ito masasagot ng buo ng Scholar ng Bayan Law. Isang karangalan po ang manominate for Student Regent, at sa tingin ko naman po kung ang Student Regent talaga dapat ito yung magre-represent sa mga estudyante at mag-assert ng pro-student policy sa Board of Regents. At tingin ko naman po sa other four nominees, nakikita ko po yung future ng UP kung if ever isa sa kanila ang mapili na talagang itong mga nominees na to nung estudyante pa lang sila, nakikita na po natin yung dedication nila sa pagsulong ng mga karapatan ng UP. Pero kung meron man sigurong isa na dapat maging SR, sa tingin ko, siguro
si Carlo Lorenzo ng UP Manila. Based kasi sa mga kinikwento sa akin ng mga kaibigan ko, kasi I don't know these people personally, na si Carlo Lorenzo ay talagang fierce at palaban. At sa tingin ko po na ang student regent dapat ay maging palaban at fierce sa loob ng Board of Regents para may panalo natin yung mga karapatan at mga gusto natin mangyari sa UP.